Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli po isang mapagpalang araw bayan ng Briggs Point. Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat sa segment po ng Talakayang Bayan. Ang inyo pong gabay sa mahalagang usapin at impormasyon dito po sa bayan ng Briggs Point. Ako pa rin po, Allen Archie, ang inyong makakasama at sa programang ito po ay napakalaga po ng ating pag-uusapan ngayon dahil ito po ay napapanahon, back to school na naman at ngayon taon po ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa buwan ng Hunyo. Atin pong alamin kung ano-ano po ang mga hakbang na isinasagawa ng mga guro upang paghandaan ang pagbabalik eskwela, lalo na po sa ngayon ay muli na namang binalik sa buwan ng Hunyo ang pasukan. Ano kaya ang paghahandang sinagawa ng mga guro? Alamin po natin ngayong umaga ay pinagpala po tayong makapanayam ang mahusay, masipag at magandang punong guro o principal po ng Briggs Point Central School, Ma'am Wene Lorzano. Muntikan sabihin kong Galicia, Ma'am. Ma'am Wene Lorzano. Ayan. Ma'am, isang magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Okay lang. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa mga nakikinig sa programang ito. Ayan. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano-ano po ang mga hakbang na inyo pong sinagawa para po sa maayos na pagbubukas ng klase po ngayong taon? Okay, napakagandang tanong, Ma'am Allen. Yeah. Opo, para po sa maayos na pagbubukas ng klase ngayong taon, ang Briggs Point Central School po ay nagsagawa ng iba't ibang hakbang bilang paghahanda. So, una po, aktibo kaming nagpatupad ng Brigada Eskwela at Brigada Pagbasa. Dalawa na. Yes po. Pangalawa, isinagawa po namin ng general cleaning, minor repairs, pagpipintura sa loob at labas ng silid-aralan, at pagsasaayos ng pasilidad ng paaralan. At ang pangatlo po, nagkaroon din po tayo ng orientation para sa mga magulang at mag-aaral. Dito po ay inilalahad sa mga magulang ang mga alituntunin dapat sundin ng mga bata upang magkaroon po tayo ng maayos na pagpapatupad or maayos na sistema sa paaralan. Lalo-lalo na po, ang gusto namin paigtingin ay ang values. Yes. Yan po. So, nandoon po yun. At higit sa lahat, ngayong taon po, hindi lamang po physical na paghahanda ang aming binigang pansin. So, tayo po ay nagkakaisa upang itaguyod ang kultura ng pagbabasa sa bawat mag-aaral. So, kaya po ang tema ng ating, Brigada Eskwela is sama-sama sa bayang bumabasa sapagkat pinapaigting po ang pagbabasa para sa bawat mag-aaral. So, kaya dahil naniwala po kami na ang pagbasa ay pundasyon ng pagkatuto at ito ay ating sama-samang isulong para sa kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Ayan. And Ma'am, maraming salamat po sa napaka-informative na kasagutan at alam po natin mga kababayan na ang Briggs Point Central School ay nangunguna po sa may pinakamaraming mag-aaral dito po sa bayan ng Briggs Point dahil hindi lamang yung mga mag-aaral mula dito sa Kabayanan kundi maging po sa 18 barangay po ng Briggs Point, especially po yung mga magulang nila na nagtatrabaho dito sa bayan ay sa Central School din na pumapasok. At ganun pa man, habang tumatagal po ay lalo ring parami ang bilang po ng mga mag-aaral at marami po sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung saan po ang bilang ng mga guro at silid-aralan po sa mga estudyante ngayong pasukan, Ma'am. Yes. Sa aming sa Briggs Point Central School, masasabi po namin sapat po ang bilang ng guro matugunan ng pangangailangan ng mga mag-aaral sa ngayong pasukan. So pagdating naman po sa silid-aralan, masasabi ko pong hindi ito ganap na sapat sapagkat nandoon po sila sa classroom na kung saan ay tinatawag pa po nating Marcos type building. Ito po yung maliit lang po ang espasyo, hindi siya sasapat doon sa dami ng mga bata na nasa loob. Pero dahil hindi po nagpabaya ang pamahalaan at ang DepEd, sa katunayan po meron po kaming
matatapos na school building na may 6 na silid-aralan. At inaasahan po namin itong magagamit na sa mga after 1 month or 2 months ay magagamit na po ng mga mag-aaral natin. Then, good news, kasi may magsisimula naman po another 2-story building na may 6 na silid-aralan ulit. So, kung ito po ay matapos na, masasabi po nating sasapat na po ito sa ating mga mag-aaral. Ayan, ako. Ma'am, napakaganda dahil hindi na magiging congested, although sinisikap po ng ating mga guro kung paano tugunan, ang pangangailangan sa espasyo po ng mga mag-aaral sa Brooks Point Central School. Alam po natin na ang pasukan po ay ngayong June 16. Maaari pa rin po bang makapag-enroll yung mga late enrollees, ma'am? Ito maraming mga gustong malaman kung pwede pa ba silang mag-enroll. Yes po, opo. Ang Brooks Point Central School po ay isang pampublikong paaralan na patuloy pong tumatanggap ng late enrollees. Huwag lang po yung sobrang tagal na. At ito po ay ayon sa DepEd Order number 3, Series 2018. Ang mga late enrollees daw po ay maaaring tanggapin sa loob ng 1 linggo after pagkalipas po ng pasukan. Ayan. Yan po, opo. At nais ko pong idagdag ito na sa mga late enrollees po, dahil hindi natin maiwasan, at upang maiwasan po ang abala sa mga kasalukuyang nagkaklase na, nais ko pong idagdag ito sa mga, yung mga nagbabalak pa na magpa-late na magpa-enroll, upang maiwasan po sa abala sa mga kasalukuyang klase, hinihikayat po namin ang mga magulang o tagapag-alaga na dumiritso muna sa tanggapan ng punong guro. Dito po namin sila tutulungan sa proseso ng enrollment at matutukoy kung paano sila i-accommodate sa mga klase. Ayan. Paalala mga kababayan although alam natin na ang June 16 is pasukan na at mayroon tayong mga kababayan na mayroon namang valid reason kung bakit sila late sa pagpapa-enroll. Pero kung hanggat maaari po, na pwede namang gawa ng paraan para makapagpa-enroll ng mas maaga, mas maganda po. Para hindi na makaabala doon sa mga nagtuturo na or sa ongoing na po yung kanilang klase. But, kung kayo po ay may valid na rason at habol pa rin sa enrollees, sa enrollment, ay dumiretso po muna sa tanggapan po ng punong guro. Yan po ang paalala ng ating mahal na panauhin ngayong umaga. Ma'am, ano po ang hakbang upang mas mapalakas po, yung mga ginagawa niyo pong hakbang para mas mapalakas pa po yung partnership po ninyo or ng inyong paaralan sa mga stakeholders po dito po sa bayan? Napakagandang tanong, Ma'am Allen, no? Kasi talagang yun yung pinapalakas natin ngayon. So, sa Brooks Point Central School po, naniniwala po kami na mahalaga talaga ang matibay na ugnayan sa pagitan ng paaralan at sa mga stakeholders upang matiyak ang matagumpay na edukasyon ng ating mga mag-aaral. So, ilan sa mga hakbang na ginagawa po namin ay upang mapalakas ang partnership ay, syempre, ito po ay yung regular na pakikipag-ugnayan sa ating SPTA, doon po. So, yun yung regular na meeting. Then, aktibo rin po kami sa pakikilahok sa mga aktibidad kung saan imbitado at kalahok ang mga stakeholders. So, yun. Then, bukod po rito, patuloy po kami nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor upang makalikom ng suporta, kagamitan at iba pang pangangailangan ng paaralan. So, sa ganitong paraan, mas napapalalim po natin ang tiwala at kooperasyon sa pagitan ng paaralan at ng komunidad. Doon po kami humuhugot ang suporta mula sa komunidad at stakeholders. Opo, grabe talaga ang pagiging guro, mama, no? Talagang kailangan ay maliban sa pagtuturo, hindi ka lang nakatutok sa pagtuturo, pati sa mga stakeholders. Yes, kailangan pagsusumikapan mong maging yung attachment, yung relationship ay mas maganda, maganda. Yeah, napaka Opo. Importante po. Opo. Ay. Ma'am, paano po, alam natin na ngayon po ay kaliwat kanan po yung pagkakaroon ng Brigada Eskwela. Paano po ito nakatutulong
sa mga paaralan po para sa pagbubukas po ng klase? Napakahalaga po talaga ng Brigada Eskwela, di po ba? Dahil malaki po ang naitulong ng Brigada Eskwela sa paghahanda ng paaralan dahil sa tulong ng mga magulang, guro at iba pang volunteers, mga stakeholders. Sa pamamagitan po nila ay naayos po namin at nalinis ang mga silid-aralan at pasilidad. Siyempre, pinaka-importante po, katulad ng sinabi ko kanina, ay nakakalikom o ano bang tawag doon? Nakakalikom po tayo ng suporta mula sa kanila. Yung isa sa pinaka-importante na mawin namin sa stakeholders, yung suporta na galing sa kanila. Sa pamamagitan po ng mga suporta na galing sa ating stakeholders na sumusuporta po sa Brigada Eskwela, naging maayos po at ligtas ang ating paaralan bago pa man magbukas ang klase. Opo. Ayan. At true that, ma'am, yung mga magulang, ako bilang parents po, kapag uma-attend ako ng Brigada Eskwela, parang na-activate din yung aking pagiging magulang sa aking anak. Kahit ako ay principal, nagbrigada din ako. Nagbrigada din ako. Hindi ako magtrabaho ng nag-donate na lang din ako. Opo, bilang principal parent. May mga bagong idea ba, ma'am, and best practices po ng Brigada Eskwela ngayong taon na maaari pong ipagpatuloy sa inyong palagay? Ang napansin ko po kasi sa Brooks Penn Central School, meron din po kaming masasabing best practices na nais namin ipagpatuloy mula sa Brigada Eskwela ngayong taon ay ang maagang pagpaplano at koordinasyon sa mga volunteers at stakeholders. Napakahalaga po nun pagpaplano. Dahil dito naging maayos at sistematiko ang daloy ng mga gawain sa paghahanda ng paaralan. Isa rin po sa kapuri-puring inisyatibo ay ang pagpapatupad ng maayos na enrollment system. Meron na po kami ngayong sistema sa pagpapa-enroll. Kaya naging organisado at mabilis ang proseso ng pagpapatala ng mga mag-aaral. Kasi kasama na po ngayon ng magulang ang mga mag-aaral dahil may brigada pagbasa. Yun po. So bukod dito, naging epektibo rin po ang pagbuo ng Brigada Task Force na pinangunahan po ng mga opisyalis namin sa PTA. Sila po ang nakatutok sa bawat aspeto ng preparasyon. So, ang mga makabuluhang gawain ito ay layon namin gawing bahagi ng aming standard system sa susunod na taon upang mas mapabuti pa ang serbisyo ng aming paaralan. Galing. Parang ang saya-saya. Ma'am, sa pagsimula naman ng klase or pagsalubong po sa mga estudyante at guro sa unang linggo po ng klase, mayroon po ba kayong mga nakahandang aktibidad or mga pakulo? Yes po, opo. Ang una po talagang maisip namin ang Values Transformation Journey. Yun po yung program na isagawa sa unang ng klase upang masiguro ang makabuluhang pagsalubong estudyante at guro ngayong unang linggo ng pasukan. Ano po ba yung Value Transformation Journey? Ito po yung programa ng aming paaralan na magbibigay diin sa pagpapalaganap ng mga positibong pagpapahalaga at ugali. So meaning to say, doon po tayo sa values. Yun po yung una kong naisip na programa na isasagawa namin muna. Ito po yung bawat buwan ay may natatanging tema na tumatalakay sa iba't ibang aspekto ng moralidad, disiplina at kabutihang asal. Opo. At least for me, through that, maibabalik yung mabuting asal sa mga bata. Kasi education is useless kung yung ugali ay hindi tama, ma'am. Opo. At ito po ay hindi lamang po teacher ang magsasagawa. Mag-invite po kami syempre una naming stakeholder ay yung parent. Yes po. So, magkatuwang po ang mga guro sa pagpapalawig nitong values transformation aspeto ng values para sa paaralan. Opo. Yan, especially ang values or magandang
asal ay talagang dapat ay nagsisimula sa tahanan. Ma'am, sa usaping kurikulum naman po tayo, kasabay po ng pagbabago at pagbabalik eskwela sa buwan po ng Hunyo, may mga pagbabago rin po ba sa dating mga subjects, oras po na nakalaan sa pagtuturo, sa mga bawat subject at mga revision po ng education program? Kung mayroon po, paano po ito na-rule out at papaghandaan ng bawat guro sa paaralan? Ma'am Alin, yung kasagutan ito ay base lang po sa aking natutunan sa training ng Revised K-12. So, naka-train na po kasi kaya kahit paano may i-share ko yung mga bahagyang pagbabago lang. Okay, dito sa ilalim ng curriculum, mga mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 3 ay mayroon lamang 5 asignatura na may tig 45 minutes. So 5 na lang. Yan po, isa nun. Nakatuon po ang curriculum na to sa pagpapalakas sa kasanayan ng literacy at numeracy ng mga bata. Yung reading po at saka yung numeracy. Doon lang po nakafocus. Ito po ay bilang tugon sa pandaigdigang hamon tungkol sa mababang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa, di ba? Opo. Kung narinig mo po yung issue na yon. So yun po yung gustong tugunan ng DepEd. Kaya finocus lang po muna nila sa numeracy, literacy and numeracy skills doon sa K-3, kindergarten to grade 3. Then, ang revised K-12 curriculum ay bahagi ng phase 2, matatag curriculum. Hindi siya nabago. Hindi naman talaga siya nabago. Siya ay phase 2. Yung phase 1 po nung nakaraan, matatag yun. Then phase 2 ito, matatag curriculum pa din. Kaya hindi siya talagang sabing bagong curriculum na naman. Hindi po. Siya pa rin yun. Yun nga lang, sa masusing pagsusuri ng mga eksperto, bahagyang nabawasan ang mga kompetensi upang matanggal yung paulit-ulit na nilalaman. Diba? Ulit-ulit lang po, pabalik-balik lang yung kompetensi. Kaya inalis po yung mga paulit-ulit na yun upang mapahusay din po yung kalidad ng pagtuturo ng mga guro. Yun po, nakafocus lang po talaga, may focus sila. At batay sa aking pagkakaunawa po mula sa isinagawang training na naatinan ko po, maganda at makabuluhan po ang mga naging pagbabago ng curriculum na to. Sinabi ko kanina hindi nagbago, pero may mga, yun nga, may mga slightly na pinaganda. Mas pinaganda. In-improve, yes po, opo. Bagamat ngayon ay wala pa tayong sapat na datos upang ganap ng papatunayan ng epekto nito na sinabi ko kaninang maganda at makabuluhan. Dahil ngayon sa napakinggan ko at napag-aralan namin ng ilang araw, kaya nasabi ko po na maganda. Then, ang tanong po ay, paano po ito? Maro-roll out. Sa kasalukuyan po, ang DepEd po ay nagsasagawa ng aktibong ang DepEd po ay magsasagawa ng rollout sa rollout training para sa teachers ng grades 2, 3, and 5, and 8. Opo. Upang masiguro po na handa sila sa implementasyon ng revised K-12 curriculum. So, paparating na po yun. Training. Opo. Ay, wow. So, at least, kasi, ang ano naman natin, kahit nga sa pamahalaan, talagang ang ini-aim po is yung for the better, to improve, to enhance talagang. Kaya abangan natin ang mga possibilities po, mga kababayan, na talagang mayroong mga slight changes, but it's for the better. Kasabay po ng pagsalubong, ma'am, sa pagbalik pasukan ngayong June ay ang matindi rin pong tag-ulan dahil Mayo pa lang po ay sunod-sunod na po ang pag-ulan. Ano po ang mga hakbangin ng DepEd para po sa pagprotekta po at kaligtasan ng mga mag-aaral mula po sa mga sakit po na dulot po ng ulan? Yes po, isa po talaga sa prioridad ng DepEd ay ang kaligtasan ng mga mag-aaral po. Sa aming paaralan sa Brooks Point Central School, isa sa matagal na naming kinakaharap na suliranin ay ang pagbaha tuwing panahon ng tag-ulan. Yes po. Siyempre pagbaha, andoon yung lamok, andoon yung iba't ibang sakit, di ba? Yes po, sakit sa balat, opo. Pero bilang tugon sa problemang ito, at sa tulong po ng masigasig na support,
sa tulong po ng masigasig na suporta ng ating PTCA at ng iba pang stakeholders, kasalukuyan pong isinasagawa ang paglalagay namin ng drainage sa paaralan. So ngayon po yung sinasagawa. So nakikita na namin kaagad ngayon yung magandang resulta kasi may ilang portion na ng paaralan na nawawala na yung baha kasi nandoon na sa drainage. Yes po. Opo. So bagamat hindi pa ito lubos na matatapos kasi syempre dahil kulang po tayo sa limitado lang po ang pundo natin. Kami po sa Brooks Point Central School ay masaya at nagpapasalamat sapagkat unti-unti na pong nasusolusyonan yung problema na matagal na po. Problema. Na kapag umulan, baha kaagad. So sa magitan po natin na to, inaasahan po natin na iiwasan na po natin yung mga sakit sa balat, di ba? Sakit na dulot ng maruming tubig at hindi maayos sa sistema ng daluyan. So yun po yung paghahanda na, ayun po yung pagtugon namin doon para sa kalusugan ng ating mga mag-aaral sa Brooks Point Central School. Ayan. Sa school 2025 to 2026 naman, ma'am, ilan po ang bilang ng mga estudyante na ina-expect po natin ngayong pasukan? Inaasahan po namin na meron po kaming 1,300 o higit pa na mag-aaral. Kasi nung nakaraan, 1,300. So ngayon, hindi po ako masyadong lalayo doon sapagkat marami syempre mga paaralan sa paligid natin. Pero hindi, positibo ko pong iniisip na magkakaroon po kami ng 1,300 mag-aaral o higit pa ngayong 2025, school year 2025-2026. Wow, dami. Parang college na din. Ano po mga pangunahing tagumpay o hamon na nararanasan po ng sektor ng education, ma'am? Siyempre, ang aking sasabihin lang ay tungkol lang sa yung tagumpay na tanggap ng, kumbaga yung tagumpay ng Brooks Point Central School ay patuloy na dedikasyon ng mga guro sa pagpapaunlad sa kasanayan ng pagbasa ng mga mag-aral. So, sa kabila ng mga hamon, aktibo sila nagsasagawa ng mga inisyatibo at intervention programs upang matiyak ang pagkatuto. So, kinoconsider ko po yun na isang tagumpay. Kasi ang hirap po para sa mga guro na bigyan ng solusyon yung matagal ang problema about reading. So, pero matagumpay po namin itong sinasagawa para sa kabutihan ng mga mag-aaral. At ang hamon naman, gayon pa man, nananatiling hamon pa din po ang kakulangan ng ilan sa kasanayan sa pagbabasa. Andoon pa rin po tayo. At pag-unawa sa binabasa. Nakakabasa sila, pero pagdating sa pang-unawa, yes po, nananatili po itong hamon para sa aming paaralan. Nakakabasa, ngunit hindi nakakaintindi sa binasa. Yun po. So, ang kahinang ito ay may malaking epekto po sa pagkatuto sa iba't ibang asignatura, syempre, di ba? Kung saan mahalaga ang malalim na pangunawa sa konsepto ng kanilang konsepto at panuto. So, madalas po talagang bumabagsak yung bata kapag hindi nila naiintindihan yung kanilang binabasang panuto. Opo. Nananatili po siyang hamon pero hindi po ito negatibong aspeto para sa amin. Eto, ma'am, kasabay po ng pagbukas ng klase, yung pagdiriwang po ng Araw ng Kalayaan o Independence Day last June 12. Ano po yung mga aktibidad po para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, especially po ang Araw ng Kalayaan ay parang yung sa iba ay medyo na-neglect na. Ngayon, alamin po natin mula po sa inyo kung ano po yung may mga inorganisa po ba kayong activities na related po dito at na at least maalala man lang yung araw at kahalagahan po ng Araw ng Kalayaan. Bagamat wala pang pasok yun. So wala kaming bata, wala rin pasok sa paaralan. Ay nananatili pa rin po ang paggunita natin sa Araw ng Kalayaan, sa pamamagitan po ng pakikiisa po namin sa aktibidad ng lokal na pamahalaan. Yun po yung pinaka partisipasyon po namin. Alright. Thank you, ma'am. Dati kasi, di ba, pag may pasok, Opo. naglalagay tayo ng mga flaglets, opo. Since wala pa nga naman talagang pasok dahil sa 16 pa, 14 pa lang ngayon, mga kababayan, ay ayun, at least nakiisa po ang
ang mga guro sa pagdiriwang po ng lokal ng pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pag-aalay ng bulaklak sa new municipal building. Ma'am, para po sa kaalaman ng mga tagapakinig, paano po nakatutulong ang pamahalaang lokal sa sektor po ng edukasyon? Maaari niyo po bang sabihin kung may mga kolaboratibong aktibidad po sa pagitan ng mag-aaral, guro at lokal government? Thank you. Ang pamahalaang lokal ay malaking tulong sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan po ng pagbibigay suporta tulad ng pasilidad, kagamitan at programa para sa mga mag-aaral at mga guro. Diyan po kami umaasa halos. Opo. Nakikipagkolaborasyon din ito sa paaralan sa pamamagitan ng mga aktibidad gaya ng literacy program. So hindi na po, 'di ba? Hindi lang problema ng school ang literacy. Yes. Problema na rin po ito ng pangkalahatan, 'di ba po? At ganun din po yung environmental campaign, syempre. Nakikiano rin po tayo doon. May kolaborasyon din po ang lokal na pamahalaan sa paaralan. Then, at ang pagdiriwang ng pambansang okasyon, katulad ng Araw ng Kalayaan, kung saan sama-sama po ang mag-aaral, guro at lokal na pamahalaan upang mapaunlad po ang edukasyon at komunidad. Ayan. Maraming salamat, ma'am. And napakabilis po ng oras, mga kababayan. Dami pa dapat nating pag-usapan, but limitado po ang ating oras. Ma'am, baka po may mga nais pa kayong sabihin at karagdagan. Nasa inyo po ang pagkakataon, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Naway patuloy tayong magkaisa upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa ating mga paaralan sa bayan ng Brooks Point. Hinihikayat ko po ang lahat na patuloy ang suportahan ang mga programa para sa kapakanan po ng ating mga mag-aaral. Muli po, salamat po at magandang araw sa ating lahat. Mga kababayan, once again, Ma'am Wene Lorzano, ma'am, thank you so much po sa inyong panahon sa pagbibigay po ng mga mahalagang impormasyon dito po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. At mga kababayan, dyan lamang po kayo, magbabalik po ang ating programa pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.